Nagagawa po kami nun ng polar yung hawakan po ng tangke. Doon na po naputol yung daliri ko. Matanong ko lang, yung PhilHealth mo ba at iba mong mandatories ay pinabayaran ng company? Hindi po, sir. So sumakatuwid, yung nangyari na pagkukuha nila doon sa PhilHealth mo ay yung naging balanse mo pa doon sa previous na pinagtrabahuan mo. Tama ba? Opo, sir. Ang nangyari is basically kung ano man yung naipon mo noon, ginalaw nila at ayaw nila ibalik. Tama? Opo, tama po. Ayaw po nila ibalik. Yan lang ang gusto ko sa kanila. Magbayad lang sila, sir. Ay, masyado po silang makunat, sir. Medyo matabil na yung bibig niya. Doon sa part, sir, na nagre-refund siya, wala kami sinabi na hindi kami magre-refund. Actually, ngayon, pinagre-report yan dito. Hindi ko naman alam na may ganito pa na Yun naman pala dapat nung una pa lang, sinabi mo na pinagre-report mo dyan para magkaroon ng maayos na usapan. Hindi, Ferdinand, nakikipag-usap ako sa'yo na maayos. Yung PhilHealth niya is para doon sa kanyang sarili yan. Kapag nagkasakit man siya, para sa kanyang emergency yun. Pero dahil it was the time of work, oras ng trabaho, dapat sagutin ng company yan. Lumapit pa ako kay Sir Bintol po, #ipabitag mo. Sa kadahilan ng narereklamo ko po ang Cybergas Company dahil ayaw po magbayad sa aking naputol na daliri. November 7, naputol po ang aking daliri sa pag-ooperate ng machine. Pagkatapos po ako maaksidente, pinangakuan po nila akong babayaran po ang hospital bill po. Nung magbabayaran na po, nagamit po nila din yung PhilHealth ko. Magandang araw sa iyo, Paulo. Ang araw din po, sir. Ano yung ginagawa mo during the time na nagtatrabaho ka? Pinagagawa po kami nun ng polar yung hawakan po ng tangke nung doon na po naputol yung daliri ko. Nung naputol na po, dinala po nila ako sa ospital. Tapos sabi po nila, sasagutin na naman daw po nila lahat ng gastos. Nung magkabayaran na po sa ospital, kala ko po, yung sa PhilHealth ko, okay lang na galawin nila. Tapos nung ngayon pong pinuntahan ko na sila ngayong January, sabi po nila, hindi po nila i-refund yun dahil ang gusto po nila, pumunta po ako sa PhilHealth at doon daw po ako mag-refund sa PhilHealth. Aba, hindi po pwede yun. The fact na yung nangyari is ikaw yung kumuha or sila yung kumuha doon sa PhilHealth mo, tama ba? Parang pantapal muna para makaalis ka ng ospital, para makalabas ka. Tapos ang pangyayari ay imbis na i-refund or reimburse ng company sa'yo, ang nangyari dito ay hindi na daw ibabalik sa'yo at bahala daw si PhilHealth. Tama ba? Opo, para ako daw po ang mag-refund sa PhilHealth. Matanong ko lang, yung PhilHealth mo ba at iba mong mandatories ay binabayaran ng company? Hindi po, sir. Gawa ng yung SS ko po, tsaka PhilHealth sa ibang kumpanya po, yun nung pumasok po ako sa kanila, di po sila naguhulog. So sumakatuwid, yung nangyari na pagkukuha nila doon sa PhilHealth mo ay yung naging balanse mo pa doon sa previous na pinagtrabahuan mo. Tama ba? Opo, sir. So, ang nangyari is basically kung ano man yung naipon mo noon, ginalaw nila at ayaw nila ibalik. Tama? Opo, tama po. Ayaw po nila ibalik. Okay, sige. So, dito sa kabilang linya, makakausap natin ang director ng Dole Batangas, si Miss Emma Tan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Emma. Ma'am, bilang resource person coming from Dole po, no? Ano po ba yung maipapayo nyo, no, na sa mga employer na dapat ang mga empleyado nila ay may mga mandatory benefits? Kaya nga po tinawag natin, sir, na mandatory. Ano po, ang tinitnan lang naman po ni Dole, lalo na po kung siya nag-visit at may complaint, is ibinibigay po ba yung tinatawag natin, yung pang ano po, yung minimum lang po na dapat po ay kanilang natatanggap. In terms of pay po, di po ba? Yung sabi kanina po, based sa aming natanggap na message is that wala po siya ng mga OT pay, yung mga premium pay po, yes, sinasabi, yung sa special day pay. So yun po, ay kailangan naman pong makita rin po namin kung talaga po ba naman nag-overtime, pumasok during holiday o pumasok po during kanyang rest day or yung kanyang tinatawag natin special day. So titingnan din po natin yon. Pero sa amin po ay kaya po nating kumbaga ay makapag-conduct po ng ating sariling investigation on that. Meron po tayong tinatawag na visitorial power. Ano po? Opo. So, ma'am, kung ganun, so malinaw po na may paglabag
itong nirereklamong company nung complainant po natin si Paulo? Kung talaga pong hindi na ibibigay, opo. Na idudulog po namin to si Mr. Paulo dyan sa tanggapan nyo para at least ma-actionan po yung kanyang problema, no? With that po, maraming salamat po, Ma'am Emma Tan, Director ng Dole Batangas. Ayan, so Paulo, nandiyan ka pa ba sa linya? Po, sir. Opo, sir. Oo. So, yung sinabi ng Dole, napakinggan mo naman. Opo. Alright, so kumbaga, kung sakali na yung reklamo mo, pwede nating ilapit sa kanilang tanggapan para makagawa rin sila ng action dito, ng necessary actions para dito sa reklamo mo. Alright? Opo, sir. Oo. Siguro, mas mabigyan natin ng tamang aksyon ito. Masilip natin siguro yung sa Business Permit and Licensing Office. Kausap natin ngayon si Darwin Sanchez, Chief ng BPLO ng Santo Tomas, Batangas. Good morning po. Good morning, sir. Pwede siyang bisitahin for inspection. So, kung meron sila maging non-compliance ulit, so part naman po kasi ng permit na naka-indicate naman doon, any violation na ginawa ni Sabers Gas based sa local revenue code ni Santo Tomas. So, any violation po doon. So, binibigyan po sila ng mga notices. So, hanggang hindi nila na-comply, hanggang mabigyan sila ng final notice. So, doon po sila nagkaroon ng order for closure. Possibility kaya na yung working place nila is a hazard or could be a hazard to workers and the fact na wala silang mga insurance or benefit. We'll look into it, sir. But as of the moment, sir, hindi kasi part yun ng requirement nila for securing business permit. So, hindi kasi yun part ng charter namin, which is for compliant dun sa ease of doing business na naman ng ating national government. Oh, pero So, sir, 'di ba if I'm not mistaken, Yes, yung business permit itself is a privilege. So they should be able to comply with the law. So given kapag hindi sila mag-comply with the law, dapat may action, sir, yung office nyo regarding that. So pagdating sa ganyan na business, especially very hazardous to the people, I think it should be utmost at concern. Okay, sir. Noted po. Sige, We'll do sir, that, asahan na lang namin na gagawan nyo ng paraan at makikipagtulungan ng aming staff sa inyo. But again, I've said my point na of course, I do get it's a Dole case and it's mostly on Dole. Pero again, there's a lot of things kasi, sir, na posibilidad na sakop din kasi ng BPLO. For the reason na yung mismong the way that they conduct business is very important din na masilip. Yun lang naman, sir, yung point ko at sana naman na magawa nyo ng paraan, no, sir? Yes, sir. Sige po. Okay. We'll visit, sir. Okay. Maraming salamat, Sir Darwin Sanchez sa BPLO ng Santo Tomas, Batangas. So, ito naman, kausap naman na natin on the line is Ferdinand Atienza, Operations Manager ng Savers Gas Corporation. Magandang umaga po, Sir Ferdinand. Good morning, sir. Good morning, ma'am, sir. Sir, matanong ko lang ang pangyayari dito sa isang empleyado ninyo na si Paulo Daay. Naputulan daw ng daliri. Pakikwento nga, sir, ano bang pananaw ninyo dito sa pangyayaring ito? Actually, sir, hindi siya talaga ng empleyado ng Sabers Gas Corporation. Nangyari dyan, sir, dun siya sa isang business nung boss namin, RFP Spark LPG Trading. Isa ngayon, ang naging decision sa kanila is transfer temporary kasi nag-stop operation nga po. So, dito po sila na-assign pansamantala. Sabers Gas Corporation. Bali, nililinaw ko lang, sir, para naman po lahat. Tapos, ikukulit ko lang yung binanggit na wala kaming ginastos, hindi totoo yun. Kasi yung pagdadala sa ospital, lumapat siya, actually hanggang ngayon pinapasakal pa namin. Dahil suporta ng kumpanya yon, tulong sa kanya. Doon sa part, sir, na nagre-refund siya, wala kaming sinabi na hindi kami magre-refund. Ang amin, in-advise ko pa yan si Paulo, pumunta ka sa SSS or sa PhilHealth, makipag-ugnayan ka doon, tanungin mo yung kasi unang-una, sir, hindi po ako in charge talaga doon sa nila. Since dito nangyari yung aksidente, responsibilidad po namin na tulungan siya. Yung in-advise ko dyan, wala po kami sinabi dyan, wala siyang i-refund o wala siyang makiklaim. Ngayon, pwede yung yung in-charge sa RFP namin, doon sa RFP Spark LPG Trading. Pero sir, di ba operations manager ka, so dapat alam mo kung talagang... Hindi, magkaiba yun, sir, eh. Iba yung Sabers Gas Corporation, iba yung RFP Spark. Okay. So, lahat alam yun. Pero ang nangyari, sir, is nagkaroon ng temporary pag-transfer, whatever it is. It's under one boss. So, ang nangyari, dahil isang boss, it's basically dapat magkaalaman pa rin kayo niyan kung ano nangyayari. Naging tao niya din yan eh. Opo.
Actually, sir, nagkantak ako ng personal na inalam ko rin, sir. Ang totoo, sir, is hindi talaga nabayaran yung isa sa mandatory benefit na tinatawag natin, sir. Which is yung sa PhilHealth. Binerify ko na yun, sir. Hindi nabayaran yung PhilHealth? Opo. Yun po, wala naman po kami na may hindi nabayaran. May naging problema, sir, na hindi nabayaran. Ang akin lang, sir, hindi ako yung mas makakasagot kasi yung... Hindi nabayaran ng PhilHealth, sir, ng ilang buwan? Alam ko, sir, hindi talaga nabayaran. Okay. Pero ang point ko lang siguro ngayon is fix the issue siguro pagdating dito sa PhilHealth ni Paolo Baay. Kasi kailangan din intindihin na meron din na problem or kasi naputulan ng kamay. So that's more or less naging kapansanan na yun eh. Habang buhay niyan dadalhin, sir. So ang point ko dito is kung nagkaroon man kayo ng problem, keep on supporting dito si Paolo. Kasi unang-una, dapat din may bayad dito sa kanya sa pagkaputol ng kanyang daliri. If I'm not mistaken, meron din sa ating batas ata na kada putol ng isang kung gaano kalaki, gaano kaliit. May specific price yun, sir, kung anong klaseng pagbabayad or how much it would be, no? So, yun yung point ko. I do understand, sir, na hindi mo masyado hawak. But I will tell you now, you take charge ka. Ikaw yung kausap namin. So, you do something about it. Dapat mag-usap na lang kayo para magkaroon ng maayos na solusyon. No, sir? Actually, nandito ngayon si Paolo. Paolo, nandito si Ferdinand, OM ng Savers Gas Corporation. Anong gusto mong sabihin, Paolo? Gusto ko lang po, sir, na iparipan yun at magbayad po sila, sir, sa naputol kong daliri. At ang gusto po nila, sir, labasin, yung SS ko, yun daw po ang magbabayad sa akin. Sarili ko nga pong SS, yun ang bayad nila. Yun ang gusto nilang palabasin. Tsaka yung sinasabi niyang PhilHealth ko, ako sa PhilHealth at doon ako mag-report. Siya pa nagsabi nun sa akin, may mga karinig pa doon, kaya huwag niya pong babalik ta rin, sir. Yun lang ang gusto ko sa kanila, magbayad lang sila, sir. Ay, masyado po silang makunat, sir. Kaya po ako nalapit sa inyo, sir. Okay, Ferdinand, ano masasabi mo dito kay Paolo? Sir, ganito, medyo matabil na yung bibig niyan. Ang akin, sir, tutusan ko yan, Paolo, kasi unang-una nga, sir, itinalam ko naman sa kanya. Sa Savers kami, arep siya. Malaya kang mag-inquire, magtanong kung ano yung mga maaari mong maklaim. Kasi, sir, nung time na yon, hindi ko pa alam, sir, yung kung ang RF is part pa ay nagbabayad ng mandatory benefit nung time na yon. So, binigyan ko siya ng instruction. Malaya siyang pumunta sa SSR o sa PhilHealth para malaman niya. PhilHealth, sa aking pagkakaalam, sir, kung iyan bayad ng kumpanya, hindi yan reimburse pwedeng i-reimburse or i-refund. Yung po yung pagkakalam ko, sir. Kaya ako siya tinuruan or in-advise na Paolo Hindi, pero sir, kasi ito, ang PhilHealth niya ay para sa kanya. Okay? That's for him. Kung babayaran siguro yung medical bills niya, okay. Pero pagdating kasi dyan, sir, na-aksidente siya eh. Yung PhilHealth niya is para doon sa kanyang sarili yan. Kapag nagkasakit man siya, para sa kanyang emergency yun. Ito ay nangyari during the official time ng pagtatrabaho niya. So dahil nangyari dun sa pagtatrabaho niya, ano ang naging cause? Yung trabaho. Hindi dahil sa sarili niyang paggagawa. Kung sarili niyang paggagawa, kukunin niya sa PhilHealth niya. Pero dahil it was the time of work, oras ng trabaho, dapat sagutin ng company yan. Opo, sir, hindi naman po namin inaano na ulitin mo, sir, hindi kami nag-ano na wala sang ma-refund or paano. Actually, ngayon pinagre-report yan dito, hindi ko naman alam na may ganito pala tayo. Naman pala eh, dapat nung una pa lang, sinabi mo na pinagre-report mo dyan para magkaroon ng maayos na usapan. Hindi, Ferdinand, nakikipag-usap ako sa iyo na maayos. Huwag ka magtataas ng boses sa akin. Ay, sorry, sir. Sir, ganito lang talaga ako, sir. Pasensya, sir. Hinihingi ko yung pasensya. Sir, pasensya po. Ganito kasi, ang pinag-uusapan dito, Ferdinand, makinig ka. Ferdinand, ang pinag-uusapan dito, tulungan nyo si Paolo. Pag-usapan nyo, kasi unang-una, ikaw mismo, umamin ka dito, naka-ere tayo. Sinabi mo na walang kahit anong bayad yung mismong PhilHealth niya. So that in itself is already a violation. Sandali lang, Ferdinand, hindi pa ako tapos. Ang ibig kong sabihin is, makinig ka muna, okay? Yung mismong PhilHealth, already, sinabi mo na hindi nyo nabayaran. Ikaw mismo nagsabi niya, naka-ere tayo. That is a violation ng ating batas already. Pagbabayad ng mandatories. Kagaya ng kausap namin na Dolly kanina, kaya nga tawag mandatories kasi kailangan bayaran ng company. Kung hindi, paglalabag yan ng batas. So kung titignan mo dito ka, wala akong pakialam ko anong klaseng empleyado ito si Paolo or whatever it is, kung ano man yung tingin nyo. Ang nangyari is, yung company nagkulang sa pagbabayad ng mandatories. Kung hindi naman nagkulang na sa pagbabayad
magbayad ng mandatories and at the same time, pagsasagot dun sa kung ano man nangyari kay Paulo, edi sana wala tayo dito ngayon. Nakuha mo? Sir, excuse po. Oh. Ang ano naman ng company is matulungan yan si Paulo, sir. Wala naman pong hindi para hindi itulong sa kanya. Kaya nga po, Okay, so since sinasabi niyo na willing tumulong yung company and aasahan namin yun. Paulo, ano bang sa tingin mo dyan? Ngayon po, sinasabi nilang tutulong sila nung kausap ko sila ayaw nila magbayad. No? Hindi, pero kaya nga Paulo, nang himasok tayo, nang himasok ako, nang himasok yung bitag, para magkaroon na malinaw na usap, kapag hindi sila tumupad, tuturo namin, ayun, naka-ere, naka-tape. Bakit hindi nyo ginawa? Pwede namin idala mismo yun sa DOLE. Ito mismo sinabi, inamin niya mismo sa ere na hindi sila nagbabayad ng PhilHealth. Okay? So, Paulo, ang instruction ko siguro, advice ko sa iyo, so maganda makipag-usap ko sa aming staff para matapos na din itong problema mo. And then after, makikipag-coordinate doon dito sa OM nila sa Savers Gas Corporation para maayos na itong problema mo, Paulo. Okay? Uulitin ko, wag mong papagalitan si Paulo. Kasi siya ay na-discrasya sa araw at time ng trabaho. So maganda, dahil yun na nga ang nangyari sa kanya, wag niyo nang pagalitan. Just give what's due to him, yung karapatan niya na makuha, at okay na, tapos na. Huwag ka na magsabi ng kung ano man at hayaan mo na yung tao. Okay, Ferdinand? opo, sir. Okay. Ferdinand, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Aasahan namin yung tulong ng company ninyo. Okay? Opo, sir. Tutulungan po namin yan. Okay, sige. Thank you. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, tatak, Ben Tulfo, tatak, #, ibabitag mo.